Hindi pa napipinturahan sa mga to. Di ba kung full pinapaliguan to? Sa ibabaw tayo ng restaurant mismo. Hindi ko alam kung nakikita kasi ang actually, ito na nga siya. Yung mga cottage pa daw. Philippine Wind Resources. Wind energy good for the country. So yun, ayos na, no? Nagawa natin yung mission natin today. It's a beautiful Sunday. Today, good morning mga tropa. Nandito ako ngayon sa Marikina, Infanta Highway. So wala, quick ride lang, mabilis ang aya lang. Kasi nagkaayaan yun nga, naaya tayo ng tropa na mag-quick ride. Basta punta na lang kami ng Marilaki. And yun, bahala na kung ano mangyayari. Ang plano is kumain ng breakfast dun sa may Little Baguio. Matagal-tagal din ako hindi nakapunta dito sa Marilaki ha. Ilang ulit ako nakapag-ride. Tatlo lang kami ngayon. Makyat tayo ng Taray. Let's go! So ito yung dalawang kasama natin. And we're here sa, officially, nandito na tayo sa, for me yung gateway na bangkingan dito. Kasi after na itong mahabang straight na paakyat na to, bangkingan na talaga yan. Ang twisties ng Marilaki, for me, grabe, ang ganda pa rin talaga dito. Buti na lang talaga, meron tayong mga ganitong lugar na malapit sa Manila. Sobrang lapit sa Manila na madaling puntahan. Yung spot talaga na ito, napaka-refreshing sa mata. Napakaganda ng kalsada, ang smooth, tapos puno pa ng puno. Tapos sa kanan mo, kitang-kita yung view ng mga bundok. Swabe oh. Swabing takbuhan lang. You know, mga pang-endgame ko na motor oh. Manifesting. Ganda. Adventure bike. Nandito na tayo sa Big C. Ang pinakamalaking C na kurbada. Medyo sikat din to kasi may mga namimitik din dito. Napakalaki niyang kurbada. Or na, yeah, Big C. Grabe, ganda ng view. Then, so dito, Yes City. Tapos yung Manukan. Then yung kanto ng Batanggasan. Tapos yun na, Pamartisem, Cafe Caterina, yun yung mga kainan doon sa unahan. Ayun, may mga ganito na pala dito, barkada. Dahil nga lately maraming na-aksidente dito. So nilagyan na ng ganyan. Especially dun sa mga sa Devil's Corner, mamaya madadaanan natin yun, banda unahan. Dahil nga maraming talaga naglalaro dun eh. Siyempre, pag weekends, ang dami yung kasabay. So, hindi may iwasan yung aksidente. Dahil nga maraming motorista. Ang dami nagmumotor. Oh, sama-sama tayo, walang iwan na. So, yun, malapit tayo sa Martisem. May yung Martisem actually. Dito, yun, kita na nga dito eh. Pero din na yung banda sa unahan yung pinaka-main entrance. So yan, madalas din tayo dyan for breakfast ride. Dahil okay din naman talaga yung mga pagkain dyan. Ang hindi ko pa yung natatry dito is yung Shadow Alto. Bago siya mag-Martisem. Dahil ang ganda ng view doon. Based sa nakikita ko sa Facebook, TikTok, yung mga cabins nila doon or yung mga A-frame houses nila is kitang-kita yung view. So, yun, maganda. Gusto rin natin ma-experience pag-camp doon, no? Pababa yun bago, may isang street lang bago mag-Martisem dito sa left side na bababain nyo. Alam ko medyo maputik doon kaya maganda pumunta pag summer. Tapos, nung huling nagtanong ako doon kasi parang reservation a month before or isang buwan. Makapagpa-reserve kayo isang buwan bago makapag-camp doon. So, talagang fully book sila lagi. Ayan, to Shadow Alto doon sa left. Tapos pababayan dun sa Shadow Alto. Then katabi is Martisem. Nakasemento na pala. Nakasemento na pala dun. Pababa. Then tara sa Gulod dito. Pawasok kayo dito sa kaliwa. Ayan, papunta dun sa Taragag sa Gulod. So di pa tayo nakapag-camp na, no? Si Tres, the vlogger, nakapag-camp na dun. Tayo hindi pa. Na dumaan lang tayo dun for day tour. Tinignan lang natin kung ano meron dun. Pero hindi pa tayo nakapag-camp. Sooner or later, matatry natin dun. Ayun, grabe yung view. Ganda. Dito ma-justify sa camera eh. Pero ang ganda ng nakikita nung mata natin. Dahil sa ganda ng view talaga dito. Since nasa bundok, kita nga yung mga karatig bundok na nagpaganda.
open dito. Kitang-kita yung buong kabundukan. Oh. Sinasalubong tayo ng malamig na hangin. Ay, so na, no? Kitang-kita yung bundok. Nandito na tayo sa crossing ng Sampaloc. So, pag pupunta kayo ng Daranac, dito sa right, ayan pala, ito Daranac, pa right. So, yun. Tapos to, itong diretso, papunta ng Infanta, syempre, Regina Rica. Yung malaking Mama Mary dito sa Tanay, or dito sa Rizal. Meron din, nandito rin yun, banda sa unahan. Tayo, since Infanta tayo, diretso lang. And marami na rin mga kainan dito since parang bayan na rin siya. So marami na rin kainan dito. Yan, gas stations. Kaya tayo, diretso pa tayo. Na tayo kakain na almusal sa Infanta. So ito na yung papasok ng Regina Rica. Kung saan bibisitahin nyo. Yan, nakalagay naman, welcome to Regina Rica. Yan, this way. Papasok lang kayo dito. Ang refreshing nung view natin, ng kalsada, tsaka ng mga puno. Ang ganda, ang sarap niya sa mata. Tapos ganito pa yung simoy ng hangin. It's, ay, 6:30 pa lang pala. Kaya pala medyo malamig pa. So, iniisip ko kasi, nasa 7, mag-8 na. Ang aga nga pala namin umalis. So, 6:30 pa lang. Kaya medyo malamig pa yung tama ng hangin sa atin. At may dinosaur na pala dito. Ano to? Red Keep. Ano to? Bago ata to. Parang ngayon ko lang nakita yun. Ngayon lang, di naman ako dumaan dito. Kaya ngayon ko lang nakita. Pero parang bago yun. May malaking dinosaur doon. Kaya tinawag na Marilaki Highway. Siyempre, alam ko naman na alam yun pero for the sake of those who don't, Marilaki Highway kasi nga dadaanan niya yung Marikina, Laguna, and Quezon. So from Marikina, yung pinagalingan natin kanina, tatakbusin natin yung Laguna hanggang sa endpoint na, which is yung sa Quezon or probinsya ng Quezon. Parang ang tali-talino ko pero marami naman na nakakalam nun. Thank you, Google. Ito mga tropa, ito yung tingin kong lihim na lagusan. Hindi ko lang alam feeling ko ito hindi ko alam ba't yan yung naisip kong lihim na lagusan. Para kasi siyang walang daan, tapos biglang may pakanan. Pero correct nyo na lang sa comment section kung yun ba yun. Ay hindi, ito yata yung lihim na lagusan. Ewan ko. Pero tignan nyo yung nasa harap Grabe. Ang taas ng bundok. Tapos green na green, parang isang wall ng halaman. Grabe. Ganda. Grabe, ang ganda. Diba? Ito yata yung di na lagusan. Grabe. Mafag. Grabe. Ay, dami. Grabe naman. Daming tao. So yun po, it's a Sunday. Ang daming tao dito. Ito pala, Little Baguio Botanical Garden. Yung pala siya, KM90. Medyo marami-raming tao. Yeah, we're here sa KM90. Little Botanical Garden. So ito yung makikita nyo dito. May pool. Di ba kung pool pinapaliguan to? Siguro oo. Para may session hall dito. Para sa mga activities. So ito yung restaurant. Nasa ibabaw tayo ng restaurant mismo. And ito yung pinaka-park. So may panda doon. May malaking pond. And ito, paakyat yan hanggang dun sa taas. Medyo malabo lang pero kita nyo naman may mga something pa dun. May KM90 na malaking letters dun sa taas.
Medyo ma-fog lang ngayon. Yun, hanggang dun. Pwede nyo akitin yan hanggang sa taas with fee. Magbabayad lang kayo. May mga TP huts na rin pala dito. Ayun, no? Kung nakikita. Hindi ko alam kung nakikita kasi ang fog sobra. Tapos meron pa dito parang transient house yata. May parang kubo dun. Dun may mga TP house. And ito yung baba. May pool. Yan, pwede kayong maglakad dito. Garden. Pond. Tapos meron pa dun hanggang dun yan sa taas. Ang gagawin namin, kakain lang kami dito. Then we'll see kung ano pa mangyayari. Pero ito yung makikita nyo. Wala. Kasi puro fog. Hindi ko alam kung kita yung mga tao dun sa taas. Pero yun. Pero ito siya. This is the little botanical garden dito sa Infanta. As in pagpasok ng Infanta after ng arc, yun na kaagad makikita na to sa left side pag galing kayo ng Marikina. Yun natin yung sa baba. Kain naman tayo. Menu para magka-idea kayo kung magkano. So may mga cafe din pala. May coffee cafe. May coffee. Wala na. So yan, pause nyo na lang. It's 8:18. So pasado alas 8 na. Ang fog pa rin, no? Ayun, ang dami pa rin tao dun sa arc na nagpa-picture. Katibayan na dumaan na sila dito or nanggaling sila dito sa Infanta. But yeah, tapos na kami kumain dito sa KM9D. Ito yung resto nila. Ito yung inakit natin kanina sa taas. Yung parang view deck, kita yung view nung little botanical garden nila. At sabi ni ate, yung waitress, meron din silang mga TP huts. Ina-arkalad din pala. So, yung entrance fee pala dun sa botanical garden, 50 lang. Ayun, no, nakalagay. So, kung gusto nyo kumain, breakfast, then mag-tour saglit, 50 lang pala. Naroon doon silang Facebook page, KM90 Little Baguio Botanical Garden. Lalagay ko na lang dito para ma-contact nyo sila kung sakaling gusto nyong mag-overnight dito. Check-in is 2 up until 12 daw, sabi ni ate. So yun, kasabay ng pagiging tipid ng motor natin ngayong araw sa ride na ito, papunta tayo ng Pililla. Dito na tayo, Pililla. So punta lang natin yung mga windmills dito. Tara, let's go! So yun, pagkabayad namin ng parking, ito na yung papasok. Actually, ito na nga siya. Ang laki. May mga cottages pala dito. Yung mga cottage pala, tsaka 50 per hour. Yung mga upuan. Garden set, 50 per hour. So ito yung makikita niya dito. Visitor center. So ito yung mga windmill pala. Laki. Yun. Mas meron dito ang Better Pililla. I Heart Pililla. Yun. Mayroong mga tindahan ng halo-halo dito, tsaka mga souvenir shop. Ayan, souvenir shop. Tapos ito yung visitor center, pero mukhang souvenir shop din to eh. Philippine Wind Resources. Why is wind energy good for the country? How does a wind turbine work? Dito rin pala lahat. And what is electricity? So yung mga kainan na yan. May cafe din, you know. Sit and Sip Cafe. CR. Ayun, meron CR dun. Tapos, ito. Meron kang view ng Laguna de Bay. Yun. May view deck pa dun. Yun. So yun, ayos na, no? Nagawa natin yung mission natin today.
or yung plano na mag-breakfast ride, and dumaan lang dito saglit sa Pinilla. Pauwi na tayo, papalik tayo ng Manila. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa quick ride na to. Maraming salamat sa pagsama. God bless. See you guys in the next video. Ingat sa mga bumabiyahe. God bless everyone. Thank you. Ciao. Let's go. Woohoo!